May bagong superstar na nga po ang LA Lakers at gawa nung wala na nga sa team nila ang main man nila sa ilalim na si Anthony Davis, nagbago na rin talaga ang landscape ng team na ito. What's up, Laker fans? I'm in LA. Excited to meet you all. At atin na nga pag-uusapan ang new look Lakers ngayon with Luka Doncic. Sino kaya ang magiging starter? Sino ang magiging bench? Medyo masayang pag-usapan nga ito gawa nung hindi pa natin sila makikitang maglalaro at hindi pa naman makakabalik kagad si Luka sa court. Pero yung mga tanong na yan ang susubukan nating sagutin ngayon. Bago ang lahat, isa-isahin na muna natin ang kanilang mga players sa team. Kasama rito ang mga two-way contract players, mga idol. Jared Vanderbilt, Dalton Knecht, Cam Reddish, Gabe Vincent, Bronny James, Jackson Hayes, Austin Reeves, Dorian Finney-Smith, Shake Milton, LeBron James, Rui Hachimura, Christian Wood, Maxi Kleber, Luka Doncic at Markieff Morris. Para naman po sa kanilang two-way contract na players, tatlo yan. Christian Coloco, Trey Jemison III at Armel Traore. Now, medyo tricky mga idol kung sino ang magiging starters dito sa Lakers pero nakasilip naman tayo nung lineup nila na wala si AD. Ang huling starting five nga nila noon kontra sa Knicks ay sina Reeves, Christie, LeBron, Rui, pati Hayes. Epektibo ang lineup na ito mga idol dahil si Christie ang bumabantay sa best perimeter player ng kalaban. Nung laban sa Knicks nga ay si Bronson yon at nagkaroon siya actually ng good job na tauhin si Bronson dahil mahaba rin naman siya. Pero wala na rin siya sa Lakers ngayon nasama siya sa trade. Kaya kung ang gagawin nating starters ay sina Luka, Austin Reeves, LeBron, Hachimura pati Hayes, wala kang masasabi na parang mahusay dumepensa sa mga yan. Lately napapansin kong engaged talaga si LeBron sa depensa pero 40 na yan, hindi na dapat siya yung tumatao sa best perimeter player ng kalaban sa buong laro, di ba? Kaya yan talaga ang tricky part. Kung magbabase tayo sa starters, basically pinalitan lang ni Luka si Christie bilang yung isa pang guard nitong Lakers sa first five. Sa tingin ko, yung first five na ito ay matutusta defensively gawa nung wala nga silang designated na tao sa mga mabibilis at matitinik na scorers ng liga. Kaya dapat ba isama nila sa first five si Dorian Finney-Smith o si Jared Vanderbilt at ilagay si Hachimura sa bench? Pwede, di ba? O maging small ball sila at si Hayes ay off the bench player naman? Ewan ko. Sa tingin ko mga idol ay mas magiging balansyado ang lineup kung si Dorian Finney-Smith o Jared Vanderbilt ang isa sa mga starters. Pero never pa kasing binebench ni Redick si Rui ngayong season Starter siya sa buong taon so far. Kaya mag-stick na muna tayo rito sa first five na ito with Rui bilang 4 nga ng LA. Ang bench naman po ay pangungunahan ni Gabe Vincent na gumaganda na ang laro, Dalton Knecht sa 2, Dorian Finney-Smith, Jared Vanderbilt at toss-up kina Christian Coloco at Trey Jemison. Actually, sa mga games po ng Lakers lately ay isang center lang ang pinapalaro nila. Si Hayes lang at sina Jemison at Coloco ay garbage time lang nakakapaglaro. Kapag wala si Hayes sa court, pinagsasabay ni Redick sina LeBron, DFS, pati Vanderbilt. So ina-expect ko na ganun pa rin naman ang mangyayari dyan at mas dadalas na ang mga smaller lineups nila lalo na pag wala si Hayes sa court. Pero hindi pa natin to sigurado mga idol baka syempre i-utilize na nga ni Redick tong mga two-way bigs nila nang mas madalas pa para syempre hindi sila kawawain sa loob ng mga kalaban. Nakabase naman din yan sa team na makakalaro nila sa gabi na iyon. Injured po si Maxi Kleber sa tingin ko ay buong taon na yan kasi pinaoperahan niya yung paa niya Si Christian Wood ay hindi pa natin nakikita sa court at wala pa ring balita sa pagbabalik niya. Sa nakikita ko ay mukhang magkakaroon muli si Cam Reddish ng chance na maglaro ng mga spot minutes dahil kaya niyang i-replicate yung depensa ni Christie. Maybe even better nga pero brick machine nga lang si Reddish kaya hindi na rin to napapaboran sa rotation. Okay sana si Wood mga idol ngayon naging kampi niya si Luka dati sa Dallas tapos okay naman yung opensa niya. Maaaring maging post operator to ng Lakers na parang ginagawa nila kay AD dati kasi yun nga lang wala naman ding balita sa kanyang recovery. Kaya very glaring talaga yung butas ng Lakers sa loob gawa nung pagkawala ni AD at hindi rin natin sure kung mag-hold ang depensa ng AR pati Luka na kanilang starting backcourt. Kaya rin po may mga articles pa rin na nagsasabing hindi pa po tapos ang Lakers at paghahanap pa po ito ng big man na tunay na maaasahan nila kasi hindi naman talaga sasapat si Hayes bilang isang full-time starter. Best case scenario na lang siguro yung biglang lumakas itong si Hayes at mag-ala JaVale McGee yung performance. Magbe-benefit din po ito sa presensya ni Luka at isa si Doncic sa mga best playmakers din ng basketball. Pwede rin sila gumawa ng trade para kumuha ng defensive guard mga idol, yung tipong 3&D. Ito hindi ko na-imagine na sinasabi ko pero since naging willing na nga silang i-trade si Davis, ngayon kaya na may Luka na sila, willing kaya silang i-trade naman si Austin Reeves para magpalakas sila sa depensa? Ako hindi ko alam mga idol pero kayo ba? Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section.
Samahan nyo na rin kami mamaya sa playback with Lakers Nation PH mga idol sa press con ni Luka. Pwede tayong mag-usap-usap doon. 1 AM nga lang to, kaya sa mga magpupuyat dyan, sabay-sabay nating panoorin yung press con. Iko-comment ko na lang yung link. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Soto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.